Tinawagan naming muli si FIVOX Director Renato Solidum kaugnay ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon at maging ng Bulkang Taal na rin. Magandang tanghali po, Director Solidum. Magandang tanghali. Opo, sa ating pag-uusap po kahapon, nasabi pong phreatic explosion po ang description sa naganap na pagsabog sa Mayon kahapon. Ano naman po yung karaniwang ibinubuga ng ganitong explosion at bakit bato daw po yung naglalakihang mga bato ang ibinuga ng pangyayaring ito? Unang-una, kapag merong phreatic explosion, posibleng may puwersa yan, depende sa lakas ng pagsabog. Pwedeng madala ay abo lamang, pwedeng magdala ng mga maliliit na bato. Pero yung naglalaki ang bato na binabanggit, na nakatama sa mga trekkers, ito po ay most likely hindi yan ibinato, kundi mga initsa, kundi mga batong nasa gilid ng mga bangin at mga matatarik na bahagi, at ito po ay nagalaw. Kaya nahulog papunta sa mga bangin. Normal po sa Mayon Volcano, ang magkaroon ng mga rockfall events, posible pong due to gravity lang, pwedeng sa ulan, magkaroon ng explosion, o pwedeng malakas na lindol, no? Na hindi naman manggagaling lamang sa Mayon Volcano. So nangyari po kahapon, most likely nagkaroon ng explosion na tinag yung mga bato na nasa gilid ng malalaki, ito po'y nahulog. Hindi po siguro posibleng malalaking bato ang iluluwa dahil lang sa explosion. Opo. Sir, ganito po sa mga phreatic explosions po, wala po bang mga signs o mga pagyanig o kaya mga sulfuric fumes na nakikita para malaman po na may mangyayari nga pong ganito? Wala pong gano'ng mga senyales, lalong-lalo na sa nangyari po kahapon, wala pong mga volcanic activity na naitala. Even kahapon, pagkatapos wala ring volcanic earthquakes. Ang naitala natin sa ating seismic network ay mga nahulog na bato. Pangalawa, yung gas na lumalabas ay hindi naman po mataas para magsabi na may involvement ng magma. So dapat maintindihan na ang mga shallow level, mababaw na mga aktibidad tulad ng explosion ay minsan walang precursory signals. Kaya biglaan ay lumalabas. Pero isipin din na ito ay talagang posibleng mangyari. Basta umuusok ang bulkan at ang usok ay nabara, at posible po magkaroon ng pressure at magkaroon ng explosion. Opo, sir. Director, meron po ba tayong kasalukuyang update sa behavior o activity sa site naman po ng bulkan? Wala naman pong kakaibang pinapakita ang Mayon Volcano sa ngayon, except nga doon sa rockfall events na nabanggit ko. Yun lang po ang siguro masasabi nating para patunay na rin na ang upper slopes ng Mayon Volcano ay delikado sa mga lumalapit kasi by gravity alone, o di kaya ay kung umuulan ay nahuhulog yung malalaking bato. Opo. Director, marami po siguro sa ating mga mamamayan na nakatira po o malapit sa area na yun ang natatakot pa rin po dahil sa nangyari po kahapon. Ano naman po yung mga aasahan nila mga susunod na mga po ng phreatic explosion na ito? Safe naman po ba sila? Pagdating po doon sa posibleng pag-akyat ng magma at sumambulat ang talagang parang mapupula o maiinit ng mga bagay, wala pa pong ganong senyales. Wala pa tayo sa kondisyon na ganon. Kaya pagdating sa ganong konteksto, yung scenario na gano'n, safe po yun, alert level 0. Pero yung danger o peligro dahil po sa steam-driven explosion, rockfall, avalanche, nananatili po yun, lalong-lalo na doon sa summit area at doon sa danger zone. Okay. Director, ano naman po yung status ng retrieval operations na nangyayari nga po ngayon sa Bulkang Mayon? Kamusta Wala na po sila? kaming information kung ano ang status ng retrieval kasi ibang ahensya at local government po ang gumagawa na. Sir, kamusta naman po mga kababayan natin na naninirahan doon sa area na yon? Well, palagay ko naman, hindi naman sila masyadong explosion lang naman po ang nangyari. Okay, sir, sa Taal naman po, ano naman po yung update na dahil nagkaroon nga daw po ng 3 pagyanig? Karaniwan ba ang ganitong pangyayari o palatandaan ng mas matinding activity? Hindi pa po yan maituturing na intensification ng kondisyon ng Taal Volcano kasi ito po ay nasa normal or just above normal na kalagayan ng Taal Volcano. Ang ating masasabi sa Taal Volcano ay merong kaunting pamamaga o pressure, kaya dapat iwasan ang mga lugar na may pagsingaw o mga usok o steam at yung main crater area ng Taal Volcano. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panahon. FIVOX Director Renato Solidum. Maraming salamat din po.